Tinalunan at inatake ng lalaking yan ng judge sa gitna ng court proceedings sa Nevada sa Amerika. Ang lalaki, hinahatulan dahil sa ilang felony battery case. Ipinakulong siya ng 4 na taon. Enero yan nangyari. Itong Martes, sinintensyahan siya ng 26 to 65 years imprisonment dahil naman sa assault. Sinabi ng suspect na wala siyang intensyong patayin ng judge. Ayon sa kanyang abogado, batay sa local media reports, na hindi nakainom ng gamot ang lalaki para sa kondisyon niyang schizophrenia. It's the most wonderful time of the year daw ang Kapaskuhan. Pero deadliest time of the year din pala ito dahil sa mga pag-aaral na tumataas ang kaso ng stroke at heart attack sa panahong ito. Ang tinatawag na holiday effect sa Fit Track Report ni Danuting Cuco. Habang papalapit ang Christmas break o vacation, siksik at liglig ang social calendar ng marami. Pero kasama ring nakabakasyon ang workout at dieta. Pero babala ng mga doktor, hindi naman sa pagiging killjoy. Hinay-hinay sa inuman at handaan. Tuwing holiday season kasi, tumataas ang mga insidente ng stroke at sakit sa puso. Nariyan ang pagdami ng mga idinudulog sa kanilang stroke, heart attack cases at ibang problema sa puso sa huling araw ng Disyembre hanggang simula ng Enero. It's very exponential at this point. You can actually see a very linear surge of stroke patients by January or even at the end of December. They're usually the ones with other risk factors, increased alcohol consumption, increased stress. It could have triggered the problem. It could have made the condition worse. Sabi nga sa isang pag-aaral sa Norway, deadliest time of the year ang mga araw pagkatapos ng Pasko. Sa mga pag-aaral naman sa Australia at Taiwan, mas tumataas daw ang tsansang mamatay ang isang tao kapag na-stroke at na-ospital sa panahon ng Kapaskuhan. Ang tawag daw dito, holiday effect. Isa rin daw sa mga dahilan nito. During the holidays, there is lack of manpower in the hospital because of the holiday season. Some of the hospitals, some services are not readily available as it should be on a regular basis. This is the holiday effect. Mas mataas din ang risk ng stroke sa mga nakatatanda at mga may pre-existing condition. Tapos napasobra pa ng party at inom ngayong holiday season. We are seeing actually a surge na tumataas yung cholesterol, tumataas yung BP because of the lack of exercise and bad diet. Para maging healthy sa Pasko, iwasan ang sobrang pagkain at pag-inom at mag-exercise pa rin. Pero paano makakapag-workout kung hindi na halos makagalaw sa bigat ng traffic o punong-puno ang iyong party calendar? You can do basic weightlifting at home. You can use bottled water instead of using mga bands. Use body weight exercises. Body weight exercises or weightlifting can actually lower down your blood sugar. You can take a jog outside of your house, or you have a treadmill or bicycle at home. You can actually do some cardio at home. It will lower down your blood pressure. You just need 30 minutes of exercise 3 to 4 times a week, and that is more than enough to lower down the risk for heart problem, cardiovascular events, and stroke. Danuting Cuco, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Literal na peak adventure ang hatid ng Kagwa Volcano sa Cagayan kung saan pwedeng mag-trek hanggang sa bunganga ng bulkan. G-tayo dyan sa report ni Oscar Oida. Aktibong bulkan at tinaguriang Fire Mountain sa hilaga ng Pilipinas. Pero imbis na katakutan, atraksyon pa ang Kagwa Volcano sa Gonzaga, Cagayan. Ang kumukulo nitong sulfuric crater, ang end goal ng mga umaakyat sa bundok. Ramdam ang init na buga ng bulkan. Ano yun? Tagaan. Ayun. Bilib ako. Wow! Mapayapa sa tuktok pero bago ito maabot, tatahakin muna ang pahirapan pero exciting trail na tumatawid sa gubat at ilog sa loob ng 6 to 8 hours. Established na po yung trail. There were sightings po ng, if I'm not mistaken, monkeys and such. But in my experience po, ang mga na-experience ko lang po ay mga ibon, may mga napansin kaming ibon. May makakasama ring mga tour guide para tiyak na safe. Pwedeng mag-camping sa paligid ng bundok. Sakto sa mga geology enthusiasts. Tsakin lang daw na nasa kondisyon ang inyong katawan.
magdala ng sapat na tubig, pagkain at kung maaari, magdala ng protective gear at mask. Itinuturing din na sagrado ng mga lokal ang Bulkang Kagwa. Kailangan mo siyang aralin, kailangan natin respetuhin yung bundok, kailangan natin makinig sa tourism office at sa mga tour guides natin. Enjoy the trail and make memories. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.